Gustong-gusto pang makabalik sa NBA ng former PBA import na si Rondae Hollis Jefferson. Pero yun nga lang, wala nang NBA team ang may gusto sa kanya. Lefty Kobe, yan ang bansag kay RHJ sa social media. Nag-resurface ang pangalan niya sa NBA World na nakaraang taon gawa ng napakagandang performance ng World Cup. Tsaka paano ba naman, mala Kobe Bryant daw kasi ito. Sa laro, sa galawan, even sa build ng katawan at sa muka ay may pagkakahawig daw ito kay Black Mamba. Kaya easily, nakaanin ng million views ang mga post tungkol sa kanya ng mga sikat na NBA pages. Miski ESPN ay pinost ang kanyang World Cup performance. Sa tournament, nag-average din siya ng 23 points, 8 rebounds, 4 assists na numbers. At sapat yun para maging top 6 scorer sa buong World Cup. Doon naihanay siya sa mga NBA players like Luka, JC, Lowry, SGA at Kat. Pero sa ganda ng kanyang nilaro nun, sa dami ng mga posts, sa tindi ng exposure na nabigay sa kanya, bakit nga kaya wala pa rin kumukuhang NBA team kay RHJ? Imposibleng walang scout na nakapanood sa laro niya ng World Cup. Kalat na kalat ang pangalan niya nun, gawa ng resemblance kay Kobe. At hindi rin may tatanggi na maganda rin talaga ang nilaro niya kahit tatanggalin ng Kobe comparison. Kontra Team USA nga, gumawa rin siya ng 20 points kontra kila Anthony Edwards. Doon pa lang, napaka-imposibleng walang nakapanood na tao ng kahit isang NBA team dahil Team USA ang kalaban nila. Kaya ang tanong, bakit nga kaya wala pa rin kumukuha sa kanya hanggang ngayon, ano? Well, puzzled din si RHJ kung bakit hindi pa rin siya pinapansin. Sobrang frustrated to the point na inilabas siya na sa social media ang sama ng loob. Ano yan, nag-evolve na raw ng malaki ang laro niya since nawala siya ng NBA. Bakit hindi pa rin siya nabibigyan ng opportunity? Tsaka hindi rin naman daw siya hihingi ng kahit na chance lamang talaga na makabalik sa liga. Hindi natin alam ang eksaktong reason kung bakit pero isa siguro sa mga biggest factors ay still yung poor shooting niya para sa posisyon nito. Bilang wingman, nare-require ka na tumira ng decent na percentage from beyond the arc pero buong NBA career niya, napakababa ng accuracy. In 6 seasons, tumira lamang siya ng 21% sa 203 point attempts na binitawan niya. Sobrang baba para sa isang wing and with that, magiging liability talaga siya sa floor gawa ng inability niya na maging consistent na shooter. Pero ilang taon niya na yung numbers na yan no? Ang tanong, na-improve na ba ni RHJ ang weakness na yon sa laro niya? Eto, sa last stint niya sa TNT sa PBA, tumira lamang siya ng 28% sa 3 on 39 attempts. Nito sa Puerto Rico, 27% on 70 attempts. At noong nakaraang World Cup, kung maraming scouts ang nanood, tumira lamang siya ng 21%, 3 of 14 sa labas. Kaya naman hanggang ngayon ay hindi pa rin talaga siya matatawag na decent shooter. Malayo pa rin sa average na 3-point shooters sa NBA. Again, as a wing, mahirap maka-impress ng isang NBA team if you cannot shoot. Pero yun nga, nabanggit niya rin naman sa emotional niyang paglabas ng sama ng loob sa social media na hindi lang naman siguro about sa shooting kung bakit hindi siya nabibigyan ng tsansa. 3/4 nga daw ng players ngayon sa most ng NBA teams ang hindi makatira sa labas ng paint. Pag-usapan natin yung tres sa NBA. Sa data ng StatMuse, narito ang worst 3-point shooters last season with minimum na 82 attempts. Sa percentage niya ngayon, papasok si Rondae sa top 5 or even top 2 worst shooters ng liga. Sa shooting niya nga ngayon sa Puerto Rico, mas okay pang 3-point shooter si Russell Westbrook kumpara sa kanya. Tapos gustong-gusto pa rin ni RHJ pumukol ng 3 kahit ang sama ng shooting niya. With average na 2.6 attempts sa Puerto Rico, abang 4.2 attempts per game naman sa last stint niya sa PBA. Sadyang below average sa shooter lang talaga siya, Kung NBA team ka tas makita mong ganun pa rin kasama ang shooting ni RHJ, mata-turn off ka naman talaga na subukan ito. Lalo nag-evolve na ang NBA ngayon more sa spacing at 3-point shooting. Magiging malaking liability lang siya sa floor. Sinilip ko nga ang ilang games sa NBA noon, hinahayaan lang talaga siya ng mga kalabang team sa tumira sa labas. Ayun na yung nasa scouting report nila. Basta nasa 3-point area si Rondae, let him shoot. Dahil unreliable nga ang jumper nito. Makakasakit ng sobra yan sa opensa ng kanyang team. Sa floor spacing pa lang nila sisikip na ang sahig para sa 4 na kasama niya dahil sa gagawing defensive scheme ng kalaban. Kaya naman kahit 3 taon na ang nakalipas at naging mas mature pa na player si RHJ with bunch of experience overseas, madi-discourage ka pa rin talagang kuhain ito dahil wala pa rin ganong improvement sa jump shot niya. Yes, marami pa namang naibibigay na iba sa floor si RHJ, yung mid-range game niya, finishing, defense, rebounds at kung ano-ano pa. Pero kung usaping fit na kasi sa playstyle ng NBA today, sa laro niya ngayon, more harm than good sa isang NBA team ang laro niya sa court. Kaya yung 3-point shooting lang na kulang sa laro niya ay hindi lang after all. Napakalaking parte nito sa basketball ngayon, especially sa posisyon niya as 3. At ang pagkabigo na ma-improve to at maka-adapt sa nare-require ng game ngayon ay enough na sigurong reason kung bakit hindi pa rin siya nakababalik sa NBA. Doblehin ang thrill sa panonood ng basketball, hulaan kung sino man nanalo sa laro sa NBA, PBA, FIBA o kahit anong game. At kung tama ka, kikita ka. Up to 12,000 pesos din ang first cash and bonus kaya mag-register na sa 1xBet gamit ang ating link at promo code sa ibaba.